Sikat po, sige po tayo pong lahat ay tatayo. Ayan, tatayo po tayong lahat. Tayo po ay magpapasimula na. Sino pong excited makareceive ng word today? If you are excited, you will bow down. Let's pray. Father God in heaven, nagpapasalamat po kami sa isang buong linggo na pagtagumpayan namin. Nagpapasalamat po kami sa isang buong linggo na sinamahan mo kami. At muli, Ama, nandito po kami sa tahanan mo, nagpapahinga. Kailangan namin ng word mo para mabago kami, para mas lumakas pa kami at mas tumodo kami sa mga ipapagawa mo sa amin. Sa umagang ito, hayaan mo na ang mga puso namin ay maging teachable. At kung kailangan basagin mo, Ama, baguhin mo kami para mas lalo ka namin maging kamukha. Ikaw pong may taas sa tahanang ito, in Jesus' name, Amen. Sige po, pwede na po tayong makaupo. For the month of May, ang tema po natin or series po natin ay Parables. Good news, ngayong June, Parables pa rin po tayo. And today, our title will be The Parable of the Wheat and Weeds. Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, wheat. Ayan. Teka lang, wheat lang. Ayan. Wheat and weeds. Ayan. So, sana nakuha nyo. Minsan lang yan. Okay, so punta po tayo sa ating verse, Matthew 13, verse 1 to 3. Later that same day, Jesus left the house and sat beside the lake. Nasaan daw si Jesus? Nasa lake. Alright? A large crowd soon gathered. A large crowd. Okay? So nagkwento siya, verse 3, he told many stories. Parables such as this one. So nag-start siya magkwento sa kanya lesson. A farmer went out some seeds. So ang una niya pong ikinuwento ay parable of the sower. Sabi mo, parable of the sower. Come on. Ayan. So, ito po ay kwento ng isang magsasaka na naghasik siya ng buto. Alright? At yung buto po ay napunta sa iba't ibang lugar. May napunta sa likod. Ay, hindi. Okay, may napunta sa madamo, sa batuhan. Okay, meron napunta sa daanan ng tao, pero meron din namang napuntang buto sa matabang lupa. Alam niyo po ba ang kwento? Alin po dun sa mga napuntahan yung tumubo ng malaki at madami? Yung napunta sa matabang lupa. Okay, kala ko yung katabi. Okay, tama po, yung matabang lupa. Alright, at pagkatapos po ni Jesus i-explain ang parable na ito, nagkuwento pa siya ng isa pa. At ito pong isang yon yung pag-uusapan natin ngayon. Are you excited? Tatalin po tayo. Okay, sabi dito, here is another story Jesus told. The kingdom of heaven is like a farmer who planted seed in his field. Who planted good seed. So kanina, naghahasik, nagtatapon ng ganyan. Ito namang farmer, yung nagtatanim. Okay? Napansin niyo po, farmer na naman. Tama, bakit kaya farmer? Ba't hindi mangingisda? Okay, bakit hindi na lang ang isang HR? Okay? Pwede eh. Tama po, okay, isang online seller. Okay? Gusto niyo yun? Pero napansin niyo po, ang ginamit ni Lord ay farmer. Well, during that time po kasi, farming po ang pangunahing livelihood. Okay? So lumalabas, so sa dami ng tao, mostly sa mga nandun, mga farmers or mga workers ng farm. Tama po? Kaya lumalabas na nagkikwento si Jesus ng mga malalalim na turo sa mga taong, okay, alam niyang maiintindihan nila kasi idadaan niya ito sa isang kwento. Are you with me? Okay, so going back to the story, verse 25, sabi dyan, but that night as the workers slept, okay, ano nangyari? Nagtanim siya ng mabuting buto. Tapos nung kinagabihan, yung workers, alright, habang tulog yung workers, anong nangyari? His enemy came and planted weeds among the wheat that slept away. Nagtanim siya ng buto ng trigo. Ang ginawa ngayon ng kaaway niya
pumuslit habang tulog yung gwardiya. Usually natulog ang mga gwardiya. Nakapuslit ngayon, nagtanim ngayon ng damo, okay, ng wheat, ay ng weeds, tapos tsaka siya tumakas. Are you with me? Verse 26, when the crop began to grow and produce grain, the weeds also grow. Dahil nagtanim ngayon ng butong maayos at butong, ng damo, parehas sila ngayon lumago. Alright? Okay, kaya naman ang dalawang buto, sabay silang lumago at ngayon mapapansin to ng worker. Anong ginagawa kanina ng worker? Matutulog. Tama, so hindi niya alam na, bakit ganyan? Okay, so sabi sa verse 27, the farmer's workers went to him and said, Sir, the field where you planted the good seed is full of weeds. Where did they come from? Sir, hindi po ako pwedeng magkamali. Andun ako nung nagtatanim ka. Good seed, yung tinanim mo. Pero nakikita niyo po, may mga nakikita akong damo. Saan po kaya ito galing? Tama? So ngayon, sabi sa verse 28, an enemy has done this. The farmer exclaimed. Okay? Ang farmer po ay hindi na nagulat sa nangyari. In fact, nung nakita niya yung sabi niya, alam ko na, panigurado, ang gumawa nito sa atin, isang taong may galit, isang kalaban. Okay? Alright? Dahil hindi pala ito magagawa ng farmer ngayon, yung tauhan niya nakaisip ng paraan. Ano ba ang ginagawa natin sa damo? Kunwari, may halaman. Ano ginagawa natin sa damo? Usually, binubunan. Tama. So ngayon, sabi nung worker niya, sige, next slide po tayo. Should we pull out the weeds? Dapat ba tanggalin na lang natin? Tama, yun kasi yung safest. Alright? Kasi po, yung damo pwede niyang agawan ng nutrients, yung halaman talaga. But interestingly, iba po yung sinabi ng farmer. Verse 29, no. He replied. Pag ginawa mo yan, baka ma-uproot, baka daw mabunot, pati yung weed. Okay? Instead, sabi niya sa verse 30, let both grow together until the harvest. Hayaan na lang natin silang parehas na lumago. Okay? Antayin na lang natin yung harvest. Then I will tell the harvesters to sort out the weeds. Okay, pagka tumubo na yan, okay na, harvest time na, pagsamasamahin lahat ng mga weeds. Tie them into bundles and burn them. Okay? Ano gagawin naman sa weight? Ilalagay sa kamalig or sa barn. Okay? Ibis na bunutin, sabi ng farmer, hayaan mo silang lumago parehas kasi may araw naman ang harvest, doon na lang paghihiwalayin. Naintindihan po. So, gagawin sa damo, ihiwalay, susunugin, tapos yung trigo, ilalagay sa kamalig. Napakaganda po ng kwento. Na-encourage mo ba kayo? Kinabahan. Alright. So, napakaganda ng kwento at napakaganda po ng Bible. Alam niyo po kung bakit hindi po ako mag-i-interpret kasi meron pong explanation mismo. Tatalon po tayo sa verse 36. Then leaving the crowds outside, Jesus went into the house. His disciples said, please explain to us the story of the weeds in the field. Lord, ano yung kanina? Curious kami, pwede mo bang i-explain? So ngayon, ikikwento ni Jesus. Verse 37, Jesus replied, the Son of Man is the farmer. Ayan, who plants the good seed. So si Jesus daw, yung Son of Man na tinutukoy dyan, siya daw yung nagtatanim ng mabuting bini. Okay, so verse 38, sabi dito, the field is the world. Okay? Yung pinagtataniman niya ay buong mundo. Okay? And the good seed represents the people of the kingdom. Meaning to say, si Cedric nilagay niya sa mundo. Cedric nilagay sa pamilya niya. Are you getting my point? Okay? So, okay, ito pa. Ano naman yung weeds? The weeds are the people who belong to the evil one. Okay? The enemy who planted the weeds among the wheat is the devil. Okay? The harvest is the end of the world. Ano to derechahan. Okay, tanong mo ba sa akin, sino yung enemy? Yung devil. O ano yung harvest? The end of the world. Sino yung harvesters? Yung angels. Sabi sa verse 40, just as the weeds are sorted out and burned in the fire, so it will be at the end of the world.
Anong gagawin daw? Ang ginagawa natin dun sa weeds, pinagsasama-sama tapos sinusunog. Ganun na ganun din daw sa huling araw. The Son of Man will send His angels and they will remove from His kingdom everything that causes sin and all who do evil. Anong gagawin sa kanila? Verse 42, and the angels will throw them into the fiery furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. Tapos ngayon, ang gagawin sa barn ay sa wheat, ilalagay sa barn. Tama? Then the righteous will shine like the sun in the Father's kingdom. Anyone with ears to hear should listen and understand. So, palakpakan po natin ang Lord sa pagkakabasa ng kanyang salita. Napakaganda po ng kwento. And from this parable, okay, pag-usapan po natin yung mga lumutang na characters. Tama? At alamin natin dun sa mga characters na yan, ano yung pwede nating lesson na makuha. Are you excited? Okay? Ayan, kung excited ka na, ang number 1 po is the farmer. The expert farmer. Hello? Okay? Sabi kanina, a farmer who planted good seed in his field. Tama, siya yung nagtanim. Okay? Alam niyo po ba, kaiba po sa panahon natin ngayon na halos paubos na yung magsasaka. Nakakalungkot. Tama ba? Ang uso ngayon na course ay nursing, pagpipiloto, ano pa? Pag-teacher, usually ganun. But during their time, farming was a popular profession because adequate food and crop production were one of the foundation of Roman economy. Nung panahon po nila, okay, ang pinakasikat na profesyon ay farming. Tama, kung sa atin, ay agriculture ka lang. May ganun eh. Sa kanila, uy, dapat mag-farming ka. Yun yung kinukuha nila. Kasi po, during that time, talagang mayaman. Tinutukan talaga ng Roman Empire ang agriculture. Okay? So agriculture was highly esteemed in ancient Rome. And the majority of citizens who produced consumable goods were farmers. So kaya kanina yung sinasabi ko na mostly dun sa nakikinig, mga farmer yun. Tama? Kasi that time, sikat na sikat talaga yung ganun trabaho. Kasi nga, ayun yung kailangan nilang i-cultivate sa lupa nila. Okay? At itong kwento na ito ay nangyari po during the time of Roman Empire. Hello, are you with me? Lumalabas na majority ng nakikinig kay Lord ay talagang relate na relate sa kwento niya. At ayon sa kwento, itong farmer ay nagtanim ng good seed. Okay? At sa parable na ito, ang good seed na tinutukoy dito is yung wheat o trigo. So ang tanong, ano ba yung wheat? Kasi hindi pala siya yung, teka lang, ganun, hindi no? So ano ba yung wheat? At ano yung role niya? Pag-usapan natin yan. Sige, mapag-flash ako ng picture. Ito po yung wheat. Wheat is the species of, sige nga, basahin niyo yan. Kain yan. Okay, siya, wheat is a cereal grain that yields a fine white flour used chiefly in breads, baked goods, and pastas. So, ibig sabihin, noong unang panahon, sa panahon kasi sa tayo kasi ang grain natin ay rice. Tama? Sila po, bread ang kinakain nila, so kakailanganin nila ng wheat na gagamitin ngayon para ma-convert na tinapay. Good seed. Ibig sabihin, wheat was a vital staple food crop in ancient Rome. Noong unang panahon, 80% ng citizens kailangan ng wheat. Parang ganito, sa atin, anong kinakailangan sa bahay? Bigas. Tama? Or kape. Kape na ba ngayon? Bago na. Okay. Di ba rin nang walang bigas, no? Basta may kape. Okay, noong unang panahon, wheat. Hindi, okay, 80% of citizens ay umaasa dito. Okay? Lumalabas na ganito. Yung farmer, alam niya na 80% ng Roman citizens umaasa dun sa harvest niya. Hello, are you getting my point? The farmer knows the need. That's why the farmer planted a good seed for the need. Okay? Kasi kung itutuloy natin yung kwento kanina, magaling itong farmer na to. Gaano siya kagaling? The farmer knows the tactics of his enemy. Nung panahon po kasi nila, dahil nga farming ang sikat na profession, the best way to ruin the person and their career
Pumunta ka dun sa taniman niya, magtanim ka ng bad seed. Sisirain dun yung crops niya. Tama po. Hello? Alright? Knowing na sa business niya, alam niya agad na may trumabaho para isabotage yung pananim niya. Kaya nilagyan ng damo. Kaya naman, gaano siya ka-expert? Instead of uprooting the weeds, he allowed both to grow. Again, if you were to ask me one word that best describe the farmer, that is the word expert. Expert. He is an expert farming na nung nakita niya yung weeds, alam niya agad na kalahaban niya ang may kagagawan nun. Okay? Kaya hindi na siya pumayag. Ang balak ba ng kalaban ko, sirain yung pananim ko? Kasi hindi ako papayag na bunutin yan ngayon. Kasi magkakadikit na po yung ugat nila. So pag in-uproot mo, dama yung trigo. Tama! Okay? At alam niya rin na sa harvest time naman, doon na lang natin i-sort out para ma-preserve yung trigo. Amazingly, makikita natin sa explanation na ito na ang farmer, sino nga yung farmer? The Son of Man. Sino si Jesus? Jesus Himself, siya yung nagtanim, alright, ng mga tulad nating believer dito sa mundo. Okay? At itinanim ni Lord dito sa mundo, tayong mga Kristiyano. Naulit ko. And maybe you would ask, Lord, bakit ako nasa pamilyang ganito? Tama? Lord, ano ba yan? Gulo-gulo sa bahay, ba't dito mo pa ako nilagay? Gusto ni Lord na maging weed ka sa gitna ng mga weeds. Okay? Gusto ni Lord na maging mabuting buto ka sa gitna ng mga damo. At gusto ni Lord mag-stand out ka sa gitna ng evil people. Hello? And maybe you would ask, Lord, bakit kailangan ilagay mo pa ako sa hindi perpektong sitwasyon? The answer is, katulad ng farmer sa parable, expertise ni Lord kung anumang imperfect situation na meron ka ngayon. God is still in the business of producing good crops out of imperfect fields. God is still in the business of turning things to be good out of evil ones. Okay? Hindi ko po alam kung anong specific, bakit Lord mo? Hindi ko alam kung anong mga ganun nyo. But let me tell you this, just like the parable, our God is expert. Our farmer is expert. At alam niya, definitely, kung ano yung ginagawa niya. Hello? So, anong lesson ang makukuha natin dito? God has a plan that He is working out over time. So, ikaw, be patient. Katulad ng trigo na kinakailangan mo nang manatiling napapalibutan ng damo habang hindi pa harvest time. Tayo rin ay kailangan maging matyaga. Pero darating din naman ang araw ng harvest. Lord, feeling ko ang unfair. Feeling ko kawawa ako. Lord, feeling ko ganito, ganyan. Be patient. Sabi mo nga sa katibo mo, be patient. Kasi po alam mo bang may pinaplat si Lord na magandang plano, antay ka lang. Be patient. Darating din naman yung araw na paghihiwalay na ni Lord yung masama at mabuti. Pero sa ngayon, ang dapat mong gawin, mag-antay at magtiwala. Hello? You know what? While we wait, we trust that our God is expert in this. He knows what He is doing. All we can do is to be patient and trust Him. I want to challenge you, church, maging patient ka. Okay? Actually, bago dumating yung harvest time, iwin mo yung family mo. No, teka lang. Sa harvest time, magkakapilian, magkakahiwa-hiwalay. Huwag ka pumayag na ikaw lang ang bunutin ni Lord siya. Tama. Okay? Kaya pala. Alright, so again, ano yung number one? God has a plan that is working out over time. Be patient. Amen? So pangalawa pong makita natin na character dito is yung enemy. Tama? May enemy. Tingnan mo yung katabi mo, hindi siya yun. Okay, ayan. So ito pong enemy na ito ay tuso at mandaraya. Kaya nga sabi sa verse 25, but that night as the workers slept, his enemy came and planted weeds among the wheat, then slipped away. Parang walang nangyari. Kung ang farmer ay isang sower, nagtatanim, okay? Napansin niyo bang itong kaaway din, itong kalaban din ay isang sower?
Pero kaiba siya. Kung ang farmer, ang tinanim niya ay mabuting buto, the exact opposite ang tinanim nitong kalaban niya. And interestingly, hindi tinawag ng Bible na bad seed. Tama, hindi niya sinabi lang dyan, okay, his enemy came and planted weeds. Hindi sinabing bad seed. Tama? Alright, so ngayon ang gagawin natin, teka lang, bakit natin pag-iinitan yung enemy? Siguro malaman natin ano ba yung weeds. Alright? Sa iba pong translation, yung ginamit na term dyan ay tares. Sige po, next slide. Tares. So ano po yung tares? Tares is Zambian Greek which means darnel or pakibasa, or false grain. Peke, mukha siyang grain, pero peke pala. Mas matindi pa to sa bad. This is evil. Hello, may picture po tayo dyan. So ito po yung itsura ng darnel or tares. Ganyan na ganyan din yung trigo. Tama? Alright, so kung hindi ka expert sa pagtatanim, nakuha mo na yung hindi mo dapat kunin. Okay, ano ba yung darnel? Darnel is an intoxicating and poisonous plant that looks almost identical to young wheat. Poisonous, grabe. Mimic wheat ang tawag sa kanya. Gagayahin niya si wheat para magkamukha sila. Okay lang, i-zoom natin yan. Makikita mo sobrang magkapareha sila. As in. Sige, okay lang, pa-zoom natin kung kaya. Ayan, halos magkamukha sila. Grabe. Kaya pala napapansin mo, hindi agad napansin ng worker yung pagkakaiba. Late niya na nalaman, nung malago na eh. Tama, kasi pala, mimic wheat siya. It looks and behaves so much like wheat. Hello? At ito po ang kakaiba sa kanya. This plant is related to wheat and resembles, sige po pa next slide, it resembles during the early stage of growth. Okay, habang bata pa sila parehas, magkamukha, but actually, the tares or the darnel is poisonous. Okay? So, tatanungin kita, kung ikaw po ngayon ang gagapas ng mga trigo, iisa-isahin mo pa ba ng tingin, uy, ano ba to? Hindi na eh. Sa pagtatanggal nga lang ng malunggay, parang nakita ko yung mga yung branches niya tayo hindi tayo ganun kabusisi. Isa-isahin mo pa ba yung dahon? In the same way, ang hirap na may mapasamang weeds doon kasi magkamukha. Baka magapas ko, paano pag niluto natin yan? Poisonous yung seed. Alam niyo po ba na according to research, human deaths have occurred after eating bread made from grain containing darnel seed. Grabe. Mas matindi to, hindi lang to bad seed. Hindi lang yan na nagpapansin. Okay, pumunta sa farm mo, tapos naglagay ng seed. Di, may paano yan gawin. Alright? Critical po talaga kapag humalo ang ganito sa pananim mo. Kasi hindi mo mapagkakamalan. Okay? Kaya nga kung kailan tumubo na, umusbog na, tsaka lang nila napansin, ang dami pa lang damo sa farm. Okay? Alright, kasi mukha pala sila. Green na green, parehas na parehas. Okay? Mabuti na lang kapag nag-grow sila, dun lalabas. Okay, dun lalabas yung pinagkaiba nila. Kaya pala, ang sabi ng farmer, tsaka na lang pag mature na, tsaka natin bunutin. Makikita naman natin yung difference. Okay? Alam mo, mabuti na lang talaga expert yung farmer. Tama? Okay? Alam niyo po kung bakit? Kasi kung hindi expert yung farmer, pwede niyang ipaghalo yung trigo at yung damo. Again, pag sumama yun, ibibilin 80% ang market mo. Patay. Hello? Makakalungkod. Nakakatakot mo pala ang panganib na pwedeng madala ng paghahalo ng darnel sa pananim mo. Tama? Kasi po, although similar in size, okay lang may picture ata ako dyan, yung dalawang difference nila. Ito po yung itsura nila kapag ginather mo na. Yung wheat brown, yung wheat's black. It's a prank. Ang dami mong pananim, no? Nung kinuha mo, poisonous pala yung wheats. Hello? Similar sila, parehas ng size, parehas ng itsura, pero pag nag-grow na pala sila, nag-mature, nagiging brown yung makukuha mong seed, tapos yung wheat's black. Poisonous to both humans and livestock.
Parehas yung panlabas, pero pambihira, iba ang bunga. Yung isa poisonous, yung isa beneficial. Are you with me? At alam niyo po ba, nung panahon po nila, talamak po ang ganito. Pag may kalaban ka, hindi barilan. Sa probinsya ngayon, barilan eh, no? Hindi, sa dati, tanim ka lang ng tanim, patay ka dyan. Okay, in fact, planting darnel in an enemy's field was a common way of getting revenge. Nasa slide lang. Gusto mo gantihan kapitbahay mo, hindi ka binibigyan ng ulam, batuhan mo ng darnels eh. Tama. Okay, hindi na uso nung panahon nila, walang ano eh, yung pag gusto mong gumanti, inahack mo yung Facebook eh. Tama, inahack mo yung FB page. Kaganti lang, hindi. Ang ginagawa nilang pinagbabawal na teknik ay magtatanim sila ng palihim sa ng darnel sa farm mo. At ito po yung kinikwento ni Jesus na parable. Alam nila yung chika, alam nila to. Okay, kaya alam na ng farmer na alam ko na may kalaban. Okay? Alam niyo po ba nung time nila ay talamak po ito, that it is so common, alright, na nagkaroon na ng batas. Pinagbabawal. Pa-next slide ako, it was so common in fact, okay, that a Roman law was made forbidding the sowing of weeds in another's field. Nakita po natin siya na pinagbabawal pong magtanim ng darnel sa hindi mo tanim. Kasi basically, okay, sowing darnel in a field for a purpose of revenge was a crime under Roman legislation. Okay? At again, yung audience ni Jesus, alam nila yan. Kabisado nila yan. Farmer sila eh. Tama? Okay? Lumalabas na itong enemy na ito, walang ibang intensyon kundi isabotage ang farmer. Imposible na padaan ka lang doon, may nahulog na butong. No. May goal ang enemy. Dapat alam mo yan. The goal of the enemy is to sabotage you. And I want to tell you this, kung paanong sa kwentong ito may illegal act palang nagaganap, ibig sabihin, yung gumawa nung kalaban, yung ginawa ng kalaban, ay may karampatang parusa na nag-aantay sa kanya. Tama? Amazingly in this parable, pinakilala ni Jesus kung sino yung enemy. He is the devil, the destroyer, the source of evil. Okay? Hindi si Lord ang source ng kasamaan, kundi ang demonyo. Okay? Kung paano in the story, illegally in-invade niya yung farm para maglagay ng bad seed, tapos tumakbo palayo. This is still the tactics of the enemy. He aims to destroy you, to kill you, and to steal something from you. At gagawin niya to sa paraan na hindi mo mamamalayan. Kaya niya itong gawin, ginagawa niya marinto hanggang ngayon. The enemy still does this. Pa next slide, pag mukhaing trigo, ang tinanim ng damo. Pag mukhaing tama, ang mali, at ihalo ang mali sa tama para madamay sa kamalian. Church, let me tell you this. Once you notice the work of Satan, the work of enemy in your life, do not be afraid. Dapat chill ka, teka lang, may kalaban. Hindi yung ano pwede kong gawin, ano pwede kong, kumalma ka. What Satan is doing is illegal. He's criminal, as accuser, a murderer. His goal is to kill. Pero ang tulad niya, may nag-aabang na karampatang parusa. Pwedeng hinahayaan siya ngayon ni Lord, pero mananagot siya one day sa Diyos sa araw ng paghukom. Hello? Anong lesson? Anong lesson ang makukuha natin dito? The enemy, there is an enemy at work in the world. Kapatid, be alert. Be alert. Even to this day, the devil still does this. Magtatanim siya ng evil seed, tapos tatakbong parang walang ginawa. Dapat alam mo na to. Dapat alam mo na to para hindi ka madaya. So na every time na makakita ka ng kasamaan, maalala mo, may kalaban. And every time, okay, you're going through this, every day dapat you're alert. Sabihin mo nga sa katabi mo, be alert. Sabihin mo sa sarili mo, I will be alert. Okay? Dapat sa panahon na may nagdedemonyo sa pamilya mo, imbes na kayo ang mag-away-away at magsisihan or magalit sa Diyos, pagdiskitahan mo si Satan. Come on. Siya ang may gawa niyan. Warfare! Okay lang ba sasabihin natin yung warfare? 1, 2, 3! Warfare! Mahina! 1, 2, 3! Warfare!
masisira mo yung pangarap ko, hindi ako pwedeng manahimik dyan. Hello? Kaso po nakakalungkot marami sa atin, ang dami na palang itinanim ni Satan na dangerous seeds sa isip natin, sa buhay natin, sa lifestyle natin, pero ang sarap-sarap ng mga tulog natin. Hello? Wala tayong kaalam-alam or worse. Hindi pa rin natin alam hanggang ngayon, nagawa ba ito ng demonyo? Nasisira na buong pamilya natin? Hello? Kapatid, if the act is leading you para sumaway kay Lord, sa demonyo yan, be alert. Be alert. Ulitin ko, there is an enemy at work in the world. Be alert. Hindi pwedeng tutulog-tulog ka dahil baka mamaya may tinanim na pala ang demonyo sa spirituality mo. Over-familiar ka na sa mga topics. Ministry, busy ako eh. Hello? In the same way, hindi rin ang porket napapalibutan tayo ng mga taong may tanim. May tanim, okay. May tanim ng demonyo, hindi na tayo magpapaka-Kristiyano. Hello? Okay, are you with me? Be alert, church. Dapat alam mo yan. Kahit kakampi mo si Lord dito, hindi mo siya kalaban. Amen? Alright? Ano ulit? Sabihin nyo nga, be alert. Okay po. So, isa pa po sa nakita kong character sa parable na ito is yung worker. Tama? Anong ginagawa kanina ng worker? Natutulog. Siya yun. Siya po yun. Pag-diskadahan natin to. The worker, the inexperienced worker. Sabi po sa verse 27, the farmer's workers went to him and said, Sir, the field where you planted that good seed is full of weeds. Where did they come from? Alam mo yung hinar mo, tapos, pakibantayan ng mga seed. Lord, Master, napansin ko, may mga tumutubong iba. Saan kaya yung galing? Tama. Hindi pa siya ganun kaalam. Okay? So verse 28, sabi na, ng amo niya, okay, an enemy has done this, the farmers explained. So ngayon, umirit pa siya ng isa, should we pull out the weeds? They asked. Tila naging isang Q&A portion nung makita ng worker na napakadaming tumubong damo sa pananim nilang trigo. Tama? Sabi niya, Master, hindi ako pwedeng magkamali. Di ba po good seed yung tinanim natin? Bakit po ang daming damo? So ngayon, nasaan ba siya ng time na yon? Balikan lang natin sa verse 25. Nasaan siya? That night, the workers slept. Sarap tulog niya. So ngayon, nagtatanong siya, bakit po kaya madaming damo? Sumagot ang farmer, ayan kasi tutulog-tulog ka, may pumasok ulit na kalaban at nakapagtanim ng garden. Master, ganun ba? Sige, pupunutin na ba namin? Hindi na, ayusin niya na lang trabaho niya. Gets niyo yung context, hindi yung translation ha, hindi ba hanapin niyo. Pero nakikigets niyo yung conversation nila. Lalabas na ganito. Okay? Makikita natin na yung worker, hindi pa talaga madami yung alam patungkol sa pagtatanim. Tama? Hindi pa siya ganun kabusisi sa pagbabantay sa farm, nalusutan pa siya. Okay? Hindi niya rin alam na posibleng ma-uproot yung mga weed the moment i-uproot niya yung weeds dahil naka-intertwined na yung ugat nila. I think nasa PowerPoint ko yan. Okay? The root system of wheat and darn will become intertwined as the crop matures and makes it difficult to uproot the weeds without damaging the wheat. Kaya sabi ng master niya, hayaan mo na yan, pag lumago yan, pag ready na sila parehas, tsaka na lang natin paghiwalayan. Okay? Alright, kaya pala, sabi niya yun sa worker na. Lumalabas na yung worker is limited and inexperienced. Kaya ba sa master na master talaga ang pagpa-farming. Itong worker ay tila limitado ang kanyang kaalaman. Tila marami pang dapat matutunan. Tama po. Okay? And you know what? Listen to this. May mga ganitong tao talaga. May tamang concern, pero kulang sa expertise. Okay? Kaya naman from the parable, nakita natin na nakasalalay sa worker kung magiging greatest asset ba siya ng farmer o magiging greatest liability. Tama? Nakasalalay sa pag-submit at pag-obey niya kung magiging katuwang ba siya ng farmer into preserving the good seed or magiging katuwang siya ng demonyo sa pagsabotage ng paglago ng mga trigo. Hello? Kasi pag in-insist niya, bunutin yung weeds, masira yung plano ng farmer. Diba? May plano siya okay? Tikit sa lahat, masisira yung future ng pananim.
And from here, makikita natin kung gaano ka-crucial ang pagiging teachable. Listen. Kasi pwedeng sirain ang pagiging pala-desisyon natin ang magandang planong ginagawa ni Lord. Lumalabas na ganito. Tayo pong mga lingkod ni Lord, we don't need to know everything. Hindi kailangan alam mo lahat. Servants just need to know how to submit to God's sovereignty. Ito lang, mag-perfect mo. Naku, napakalaki ng ambag mo kay Lord. Hello? Lord, hindi ko to alam, pero sige, ano ba mga gusto mo gawin ko? Tama, hindi. Lord, dapat ganito dapat ganito, dapat hindi. Learn to submit. Okay? The worker believed that the farmer knew what he is doing, so he submitted. In the same way, yes, at times may naisip ko, hindi, parang mas magandang gawin to. First and foremost, konsultahin mo si Lord. Okay? Kasi as soon na kabaliktaran yung sinabi niya, hindi mo na. You have to submit. Okay? Kasi tulad ng mga worker, dun sa parable, tayo din ay mga lingkod ng Diyos. Right? May tendency po tayong lahat na pangunahan si Lord. Believe me. Okay? Kasi po, ang iniisip agad natin, immediate solution. Hindi natin nakikita yung long-term repercussion ng mga actions natin. Kaya ang gagawin ni Lord, hindi. Okay, kumalma ka, hindi. Okay? What happened here is that the farmer redirected the focus of the servant. Tama? Sabi niya, huwag ka tumingin dyan sa weeds, panoorin mo yung paglago ng weed. Huwag ka tumingin dyan sa umahalo. Tingnan mo kung paano ko pinapalago yung pananim ko. At gusto kong gawin mo, supportahan mo pa ako kasi magtatanim pa ako. Hello? I don't know, maybe some of you, kating-kating na din, bunutin yung mga kinakainisan yung tao. Lalo na yung mga taong hirap pa yung pakisamahan, but let me tell you this, huwag kang mag-focus sa bad seed. Tingnan mo yung good seed. Tama? Huwag ka din papadistract sa bad seed, tingnan mo yung malaking plano ng kabuuan ng Diyos. Ano pong lesson na makukuha natin dito? We are called to partner with God's purpose. Kaya dapat mong ginagawa, be submissive. Ang atupagin mo, pagsunod, pagsabit, huwag ang pagiging pala-desisyon. Sige nga, okay lang, sabihin mo sa katabi mo, hindi na po pala-desisyon. Okay? Kasi po, ang hanap ni Lord, hindi naman yung mga well-experienced Hindi naman yung magagaling. Ang hanap ni Lord ay yung mga workers na submissive at willing to partner sa Kanya sa maganda niyang plano. Okay? Sana po nasa punto na tayo ng buhay natin na kapag may pinapagawa si Lord, hindi ka na nakikipag-diskusyon. Lord, hindi na kasanayan ko. Lord, di ba sa iba nga? Lord, hindi. No. Sunod ka lang ng sunod. Kapatid, submit ka lang ng submit kay Lord. Okay? Let me tell you this. Naging malaking tulong po ang worker sa ginawa ng farmer. In the same way, pwede kang maging malaking tulong kay Lord in preserving the good seed He planted here. Amen? In the same way, pwede mong galingan sa pagiging partner ni Lord sa pagpapasagawa ng mga plano niya pa. Sa paanong paraan? Be submissive. Sabihin mo nga sa katabi mo, gising, be submissive. Okay? Kung paanong si Lord tumitingin siya sa tao, ganun mo rin tingnan. Okay? Kung paano grabe yung patience ni Lord dyan sa katabi mo, ganun din, be patient. Okay? Be submissive. Paano mo nang pinapagawa ng Lord gawin? Tapos na po ako. Balikan po ulit natin. Ano yung tatlong lesson na natutunan natin from the parable? Number 1, God has a plan. He's working out over time. Be patient. Yes po, may evil sa mundong ginagalawan mo. Pero gusto kong malaman mo that the Son of Man, Jesus, is the source of all good. Gaano man kataas o kalaki ang kasamaan, hindi pa rin nun mahihigitan ang laki at taas ng kabutihan ng Diyos. Hello? Hello? Alam niyo po, nakakasawa man ang kasamaan, pero listen to this. May tinatrabaho si Lord. Be patient. May malaking plano si Lord. Huwag kang magmadali. Pwedeng things did not go according to how you plan it. Pero gusto kong malaman mo na magaling ang Diyos mo. Amen. Magaling ang Diyos mo. Okay? Alam niya ang ginagawa niya sa buhay mo.
So ngayon, this is your time to trust God. Tapos na po ako, gusto ko lang maintindihan nyo that there is an enemy at work in the world. Be alert. Ang isang bagay na palaging nagpapataob sa mga Christian, listen, is yung ang tagal-tagal na nilang Kristiyano, hanggang ngayon, pinagtututahan pa rin nila si Lord. Kapatid, gusto kong malaman mo na hindi si Lord ang kalaban. Si Satan. Si Satan ang source of evil. It's time para makita mong gamit pa din ng demonyo ang luma niyang taktika. Pag mukhang tama ang mali, at i-outnumber ng mali ang tama. So be alert. Be alert, kapatid. Maybe may areas ka sa buhay mo na dinadaya ka ng demonyo. It's time to identify it. Mamaya magpipray tayo. But I want you to identify that warfare. Huwag kang pumayag na ang dami-dami niya palang tinanim sa'yo. Mas soon ipopoison yung kaluluwa mo. Ipopoison yung commitment mo. Ipopoison yung tingin niya mo sa Diyos. Ipopoison yung tingin mo sa family mo. Ihiwali ka na sa tao. Huwag kang pumayag. No, warfare. And you know what? Lastly, we are called to partner with God's purpose. Tinawag ka ni Lord na partner tayo dito. Bakit ka naman nangunguna? Partner tayo na maging submissive ka. Throughout the Bible, makikita po natin that God is still in the business of calling people na hindi naman talaga aral, hindi naman talaga magagaling, wala namang madaming karanasan, mga disqualified. Kinukuha sila ni Lord, ini-equip, ini-empower, ginagamit para sa purpose niya. Let me tell you this, lahat po tayo ay pinapartner ni Lord sa malaking plano na wino-work out niya. Alam mo bang malapit nang bumalik si Lord? How do you want to play your role? Paano mo gustong gawin yung role ko? Lord, ano bang role ko? Kung nasa pamilya ako, hindi pwedeng ako lang. Kung nasa school ako, hindi pwedeng ako lang. Nasa trabaho ako, hindi pwedeng ako lang. Kapatid, hindi mo kailangan maging sobrang galing. Galingan mo lang mag-submit kay Lord. Ayun ang hanap ni Lord. What God wants are people who are willing to submit and people who are available to partner with Him in doing His purpose. Let me end in this. Babasahin ko lang po itong verse na ito. The harvest is the end of the world, and the harvesters are the angels. Just as the weeds are sorted out and burned into the fire, so it will be at the end of the world. The Son of Man will send His angels, and they will remove from His kingdom everything, lahat, that causes sin and all who do evil. And the angels will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Anong mangyayari sa mga righteous? And the righteous will shine like sun in their Father's kingdom. Anyone with ears to hear should listen and understand. Church, listen. Alam niyo po, nasa panahon na tayo ngayon, na katulad ng wheat at ng weeds, literal, hindi mo na mamukhaan sa una. Sino ba talaga yung may Diyos? Sino ba talaga yung wala? Sino ba talagang ligtas? Sino ba talagang hindi? Nasa generation na tayo ngayon na sinasabi nilang naniniwala sila sa Diyos ng nasa Biblia, pero ang buhay nila exact opposite kung ano nakasulat sa Bible. Nakakalungkot na normalize na natin na kapag namatay ang tao, sasabihin, alam kong masaya ka na dyan, kasama mo naman si Lord. As if talagang kapiling niya si Lord. Eh nung nabubuhay nga, hindi ka nakapunta ng simbahan. Are you expecting mo puntahin sa langit? No! Sasabihin, rest in peace. As if magkakaroon talaga siya ng peace. Hindi naman siya nagkaroon ng peace with God nung nabubuhay pa siya. Nakakalungkot, ang daming gusto mapuntang langit, pero ang galawan pang impyerno. Sabi ng Bible, dadating ang araw ng paghuhukom. Dadating ang araw na aalisin ni Lord lahat ng mga taong gumagawa ng kasalanan. 1 Corinthians 6, 9-11, don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Baka itong kingdom na to na pinag-uusapan natin, hindi mo makapakan.
those who do wrong will not inherit the kingdom. Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin, or who worship idols, or commit adultery, or male prostitutes, practice homosexuality, thieves, greedy people, drunkards, abusive, cheat people, none of this will inherit the kingdom of God. Do not fool yourself. Hindi mo manloloko si Lord eh. Pwedeng maloko mo si leader, si pastor, si katabi mo, pero hindi si Lord. Do not fool yourself. Hanggat may kasalanan ka pang mas mahal mo yan kaysa kay Lord, I doubt makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Ang pinunta mo sa langit, hindi naman yung feel good, yung magandang amenities, pinunta mo dun si Lord. Kung ngayon nga hindi mo siya magustuhan, ang gagawin mo dun sa langit. Hello? Sa huling araw, sabi kanina, ihiwalay ang puti sa dikulot. Ihiwalay yung taong gumagawa ng masama at paparusahan. In the same way, pinag-aabang na reward para sa mga taong kahit pahirap na hirap, lumalakad sa katuwiran. As I end, this is my challenge for you. Let me ask you this. If i-assess mo ang sarili mo, am I a bad seed? Or am I a good seed? Anong klaseng buhay ba yung sinasabuhay ko ngayon? Kasi church, you need to understand na ang totoong magsasabi that you belong to God. Di naman ang church na to, si Lord. We know sa Bible, sa huling araw, marami magsasabi, Lord, Lord. Pero hindi sila kilala ni Lord. Bakit? Mga evil doers sila. Tayo po ba, kamusta tayo? Kasi pwede nagsisimba tayo, nagme-ministry tayo, we do the usual routine, pero yung buhay natin, kabaliktaran na pala. Doon sa nakasulat sa Biblia. Hindi pwede tumatagal ka sa Christianity, pero hindi ka nagbabago. Kasi kapatid, alam mo ba, pag nasa langit na tayo, magpapa-attendance ako. Ang dami natin, dapat makita ko mga pangalan nyo at mga mukha nyo doon. Biro lang po, pero malay mo. But the question is, ikaw ba? Kamusta ka? Kamusta ka? Kasi gagather ni Lord parehas eh, yung wheat, tsaka yung weeds. Pag ihiwalayin, susunugin yung weeds, lalagay naman yung wheat sa barn. May parusa sa isa, may reward sa isa. Alam niyo ba na sobrang palad po natin dahil yung simbahan natin ang kulit-kulit sa pag-preach ng gospel? Paulit-ulit tinuturo, repentance, pag-amin sa Diyos. Paulit-ulit tayong tinutulak sa kabanalan. Paulit-ulit tayong ginagabayan ng kapatid, makalangit na pamumuhay tayo. You know what my prayer is? That sa oras na ito, makita mo, this is again God's way of reaching out to you for saving you. Kapatid, kinakausap ka ng Diyos sa oras na ito. May I invite everyone to please stand up. You know what? May hinahanap si Lord. At yung mga hinahanap niya is yung mga taong siya yung nagtanim. He's been looking for good seed he planted. Nakakalungkot, kita niya unti-unting naging tulad na rin ng mga damo ang galawan ng mga trigo. Why not close your eyes right now? Hinahanap ni Lord ang mga anak niyang pipiliin siya higit sa mundo, higit sa kasalanan. Hinahanap ni Lord ang mga anak na available, gumawa ng mga bagay na nakakalugod sa Kanya. Sa oras na ito, I'll give you time to talk to God. Kapatid, this is God's invitation for you to repent. Gusto kong malaman mo na hindi ka makakatodo sa Lord. Hanggat punong-puno ka ng kasalanan, kailangan mong maintindihan na gustong-gusto ang gamitin ni Lord. Pero ang tanong, available ka bang isettle yung matter at ayusin ang relationship nyo ng Lord? God says, Isaiah 1:18, come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet,
They shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Kapatid, alam mo, gusto kong malaman mo that God is here right now. Come on, amin ka sa Diyos. Amin ka sa Diyos right now. Lord, I am available. Umaamin ako. Hindi na para magtago ako. Hindi na para tumakbo ako. I wanna show up right now. I wanna tell you all of my sins. Come on, amin ka sa oras na ito. God is here. God is here right now. Talk to God. Kapatid, alam mo bang nung niligtas ka ng Diyos, may expectation siya sa'yo. Inaasahan ka niyang mamuhay ng tama. Kasi tama yung butong nilagay niya sa'yo. And I don't know how you lived your life. Maybe in immorality, in compromise, in murmuring, in complacency. But right now, God is here. Ang hanap niya ay yung mga tinanim niya. Ang hanap niya ay yung mga anak niya na marunong umamin. Church, I wanna tell you, may pangako kapatawaran. Kaya naman right now, for the last time, I'll give you time to talk to God. Lord, I am here. I am here. I am here, Jesus! Umaamin po ako, Lord. Nandito ako, Ama. Nagpapakatotoo sa'yo. Nandito ako, Panginoon. As you close your eyes right now, I want you to be in the presence of God right now. Kanina binanggit ng Lord ano yung mga bagay na hindi magka-qualify sa'yo para makapasok ka sa kingdom niya. Pero alam mo bang may karugtong na verse yun? It says in verse 11, some of you were once like that. Pwedeng dating ikaw yun. Pwedeng dati mong buhay yun. But this is God's word for you, reminding you again, you were a good sin. But you were cleansed. You were made holy. You were made right with God, calling on the name of the Lord Jesus Christ. And by the Spirit of our God, Lord, bumabalik po kami. Ang mga anak mo, tinanim mo. We wanna commit to you again that we will resemble like a wheat, never like a darnel anymore. I wanna minister to people right now who are lost and not finding the way to God. Maybe may mga new friends dito. Would you mind raise your hand right now? Come on, raise your hand right now. God is speaking to you. Ang totoo niyan, hindi si Lord
Ang hirap mong makita. Ikaw itong hindi nagpapakita sa Lord. And you know what? Ikaw ang unang hinahanap ni Lord. And the very fact that you are here right now, let me tell you this. The search is over. You found God in here. And God found you. Let me tell you this. Right now you can tell God, Lord, here I am. I show up. Lord, here I am. I want to surrender my life. Gusto kong magsuko ng buhay. Gusto kong baguhin mo ako. Lord, gusto kong makilala pa kita. Gusto kong umikot ang buhay ko sa paraan na gusto mo umikot ito. I also want to minister to people right now. Families na may battles, business na may battles, friendship na may battles, and ministry na may battles. I don't know if you are facing giants right now, but let me tell you this. It's the enemy at work. It's the enemy at work. Dinedestroy ng enemy yung pangarap mo, yung pamilya mo, spirituality mo. And God is looking for people who will warfare. Who will warfare. So right now, I want to open the altar for those people who will say, Lord, simula ngayon, I will represent my family. Lord, simula ngayon, hindi ako papayag sa ginagawa ng demonyo. So I will represent my family. I will be available. I will be available, God. I will represent my family. Come on, if that is you, make it as a march. As you come in front right now, magmamarcha ka. I am going to fight for my family. Come on, right now, come on. The altar is open. The altar is open. There's like never before. If that is you saying, Lord, this time gusto ko maging available. Iwa-warfare ko ang pangarap ko. Iwa-warfare ko ang pamilya ko. Iwa-warfare ko ang ministry ko. Iwa-warfare ko ang spirituality ko. Iwa-warfare ko ang calling ko. Iwa-warfare ko yung mga taong pinagkatiwala mo sa akin. You know what? This is God's word for you. Romans 8:37. No. Oh, dumadaan ka sa battle, but no. No, you are not defeated. No, hindi ka kinakalimutan ng Diyos. No.
believe in all this, we are more than conquerors. As I end this, can we just lift up our hands right now? Ministers, come on, workers, come on, and all the people right now, I want to tell you this. All of the challenges you're facing right now, available, Lord. Pinarkahan mo kami at nagpapasalamat kami. You are the source of all good. You are our farmer, who's our expert farmer, taking care of us, wanting us to grow all the more. So we will not question you, we will not hate you, but we will love you all the more, and we will trust you. Thank you, Jesus. Come on, pasalamatan mo, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.